May nagtanong po sa akin, "Good evening po, Boss Rai. Nag-comment po ako sa latest video nyo. Legal po ba silang tumawag sa numero na hindi mo nilagay as reference pero mayroon po sa contacts ng phone mo? Ngayon po kasi lahat ng contacts ko ay naka-receive na scammer alert at name ko at due amount at sinasabi pa doon ay co-maker ko daw lahat nang nakatanggap ng message. Nakapag partial payment na po ako sa kanila. Ano po dapat kong gawin? Sana po mapansin." Okay. Well, actually yan ho ang kauna-unahang illegal na ginagawa ho ng mga hula. Okay? Kasi ho, nagsisimula yan no, pagka dinownload nyo siya. Okay? Pagka download nyo ho at nanghihingi sila ng permission. No, may permission yan sa mga contacts, messages, cameras, locations. Lahat po yun nag-yes kayo. Kasi pag hindi naman kayo nag-yes, hindi naman magpo-proceed yung ano nyo, yung ginagawa nyong application. So, i-yes nyo talaga siya. So, wala ho talaga kayong pwedeng gawin, kundi i-yes siya. Kasi hindi magtutuloy yung transaction eh. Loko-loko yung mga yan eh. Di po ba? Isa ho yan sa mali eh. No? So, kaya ho, nagkaroon sila ng access sa inyong mga phone books. No? Ngayon po, ang gawin ninyo is ganito. No? Total, nandyan na ho yan. No? Kausapin nyo ho. No? Or i-message nyo lahat ng mga contacts niyo sa phone book na maghingi kayo ng paumanhin na natawagan sila or na message sila dahil nahack ho yung inyong cellphone at nakuha yung mga contact numbers, no? Kasi nga kanyo, nangailangan kayo na sabihin nyo yung totoo, no? Nangailangan kayo ng pera, no? Hindi nyo naman alam na mahahack pala yung phone book ninyo na gagamitin against you pagka na-delay ka ng paghulog. Okay? Yun ho muna yung gawin. Pangalawa po is, pagka nagkaroon ho kayo ng extra time, no? Hingan nyo ho sila ng screenshot ng mga messages na ipinadala ho sa kanila. Sinasabi nyo ho na sinasabi scammer alert, tapos sinasabi pati yung utang nyo, which is bawal na bawal ho yan, no? Hindi ho dapat isinisiwalat kahit kanino man yung detalye ng inyong utang sa no? Bawal ho yan, no? So kung may oras ho kayo, no, hingan nyo ho sila ng screenshot, no? Ipunin nyo lahat yon, ebidensya na yon. Tapos mag-email ho kayo sa National Privacy Commission. Kasi attach nyo lahat yung mga ebidensya o screenshot na nakuha. Gumawa ho kayo ng formal complaint sa National Privacy Commission, gayon din po sa SEC. Okay? Isa po kasi itong hakbang, no, para po at least maalarma ng National Privacy Commission tsaka ng SEC itong mga ulan na ito. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi ho titigil yung mga yan. No? Yung mga loko-loko yan eh. No? Patuloy pa rin nilang gagawin yan. Kaya ko lang ho pinagagawa sa inyo to is at least naiipon ho kayo na umaangal, no, na mga nakaharas, no, para ho talagang magawa na ng aksyon ng ating mga sangay ng gobyerno, no, National Privacy Commission, SEC, no, BSP, PNP Anti-Cybercrime Group, NBI Cybercrime Division, no. So ano yan, kumbaga para matuldo ka na. Kasi sa ngayon, no, although yes, ginagawan ho nila ng paraan yan, no, kaya lang ho, talagang matitigas ang mukha ng mga damuhong hula na yan. Pero nyo, may na-raid, di ba? Hihinto lang na 1 linggo eh. Papalit lang ho ng pangalan. Titira na naman. Tapos po, ito ang pinaka-importanting gawin nyo. Kasuhan nyo sila ng harassment or libel. Ngayon po, kung pinadaan sa social media yung pagsasabi ho dun sa mga contacts ninyo na kayo may utang o siniwalat na kung ano man na detalye, pwede ho kasi yun cyber libel. Okay? So dumulog ho kayo sa abogado. Ano po? Kung may extra kayong pera, dumulog ho kayo sa pribadong abogado. Pero kung wala naman ho, pwede naman ho sa PAW. Ganun din naman po yun.
kumonsulta ho kayo sa kanila kung ano ho yung nararapat na kaso na po pwedeng isampa sa kanila. No? Pero bago nyo ho gawin yan, alamin nyo ho muna kung anong OLA yon. No? Kung anong online lending apps company yon. Para sigurado ho kayo na yun ho ang masasampahan nyo ng kaso. Kasi ho, mahirap po yan kung marami kayong OLA. Kasi yung mga damuho na yan, hindi naman nagpapakilala. No? Magme-message lang yan, wala naman nakalagay kung sino sila. Mga duwag yan eh. Oh, ang alam lang talaga yan, mga haras. Hindi naman naniningil yung mga damuho na yan. Oh. Kaya, mas mainam sana kung isa lang yung OLA nyo. No? At least, kasi identify nyo siya, nag-iisa siya eh. Ngayon, kung 2, 3, 4, medyo mahihirapan kayo. No, kasi kailangan malaman nyo kung sino talaga yung OLA na yun. Pero gayon pa man, lahat naman yung mga OLA na yan, nangaharas yan eh. Hindi po ba? Pero pinakamaganda ho, dumulog ho kayo sa abogado. Kasi ho, hindi ho ako abogado. Maniningil po ako, no? Nagbibigay lang po ako ng inputs or advices base ho sa experience ko at saka dun sa mga nakukuha kong information sa mga kakilala ko. So, pinakamaganda ho talaga niyan is dumulog kayo sa abogado. Sila ho ang makakasagot po yan. Ano po, expertise po nila yan. Ngayon po, pagka nagawa nyo na po siya, ang gawin nyo naman po is gumawa kayo ng paraan na mabayaran siya. Kasi hindi ho titigil yung mga yan. Mga luko-luko yan eh. Kung meron ho kayong trabaho, mag-concentrate ho kayo sa trabaho nyo, mag-ipon ho kayo. Ipunin nyo, bayaran nyo siya ng one shot. Isang beses lang po. Huwag kayong magpa-partial. Ano po? Kasi may mga kalukuhan yung mga yan. Pag nag-partial ka, ang gagawin, parang sa prolongation yata ilalagay. Mga luko-luko yan eh. So, gawin nyo, ipunin nyo. Tapos, bayaran nyo siya ng one shot. Pag nabayaran nyo na, yung proof of payment ninyo, screenshot nyo po, or picturean ninyo, send nyo sa kanila through email, kasi itabi nyo. Okay? Ngayon, kung wala naman ho kayong trabaho, well, kailangan nyo maghanap po ng trabaho. Ano po? Tapos, humanap po kayo ng sideline. No, ng side hustle. Bakit po? Kasi po, pag may side hustle kayo, bukod sa mabilis nyo nang mababayaran yung inyong OLA, hindi na kayo mangungutang sa mga OLA pa. Kasi may side hustle na kayo eh. Piruin nyo po yung mga OLA na yan, magkano magpapakutang. 2,000, magkano matatanggap. Di po ba? Samantalang kung meron kayong side hustle or meron kayong other source of income, yung 2,000 ho, kayang-kaya yung kitain. Hindi pa kayo mahahangas. Di po ba? Wala hong abuso kayong nararanasan sa ibang tao. Hindi ho kasi tama yan eh. Maling-mali ho yan. Marami ho pamamaraan ng paniningil. No? Hindi ho kailangan na ganyan na iaharas kayo. Maling-mali ho pamamaraan ng paniningil yan. Kaya nga ho ako, galit na galit sa mga yan kasi sinisira ng mga damuho na yan yung industriya na mahal ko. Kasi maniningil ho ako eh. Pati ho kami natatype ka sa mga kalukuhan yung mga OLA na yan. So, akala nila lahat ng maniningil ganyan. Hindi naman ho. Pero yun yung 25 years na ho akong naniningil. Oh. Hindi ko ho ginawa yan. Nakikipag-usap po ako ng harapan. Oh. Yan, magpapadala ng message, ng email, ng pananakot o harassment. Diba? Wala kang kapalag-palag kasi pag binasa mo gano'n, sino kaharap mo? Wala, cellphone mo lang. Oh. Ano magagawa mo? Samantalang ikaw, kung kliyente mo, kaharap mo, makakapag-usap kayo ng maayos. May mukha kayong kausap. Ikagaya niya, cellphone lang. No, laban nyo dun. Kasi hindi pa magpapakilala kung anong klase, kung sinong OLA. O, di ba loko-loko? Mga duwag yan eh. Oh. Sige nga, oh. Sino sa mga OLA na yan ang kaya pumunta sa bahay ng mga kliyente nila? Wala. Puro duwag yan.
Kaya ho pagka kayo nakaka-receive ho ng harassment message saka ng mga email, huwag niyo pinagpapapansin. Ano po, ang intindihin niyo ho is kung paano niyo siya babayaran. Mag-concentrate ho kayo na matapos na ho yung problema niyo dyan sa ulan na yan. Paano matatapos yun? Bayaran niyo. Ganun lang naman ho yun eh. Kasi ho, pagka ng utang, kailangan hong bayaran. Yun lang naman ho talaga. Obligasyon ho yan. Napakinabangan nyo po yung nahiram nyo dyan sa ulan na yan. Kaya kailangan nyo siyang bayaran. Hindi ho po pwede na isa sa walang bahala nyo lang. No? Saka wag ho kayong magpa-apekto dyan sa mga messages na yan. No? Maano lang kayo eh, madidepress lang ho kayo. Pag na-depress kayo, ano mangyayari ho? Siyempre, mawawalan kayo ng concentration sa pagtatrabaho. Tapos, mape-pressure kayo ngayon na maghahanap kayo ngayon ng mauutangan ulit para mabayaran naman sila. So, saan ka manghihiram na naman? Sa pinakamadaling paraan, sa ulan na naman. O, pag nanghiram ka rito, tapal dito. Nanghiram dito, tapal na naman. Wala, hindi na ho kayo matatapos. Kailangan tulungan nyo ang sarili ninyo. Huwag ho kayo nagpapaniwala sa mga kalokohan na pinagpapadala sa inyong messages na mga yan. Yung hahatakan kayo ng gamit, no? May sheriff na pupunta sa inyo. Eh, paano may pupunta sheriff? Ala pa nga kaso. Ala pa nga sila pinadadalang demand letter. Yung pupunta barangay. May legal team na pupunta sa bahay nyo. Eh, puro po kalokohan na pinagsasasabi eh. Hindi naman nila magawa. Diba? Saan sila? Nandun, nagtatago sa punja ng amo nila. Puro pananakot ang ginagawa. Manong ayusin ang paniningil? Kung talagang gusto pumunta ng bahay, di pumunta sa bahay. Maningil sila ng maayos, hindi yung ganyan magpapadala pa ng pananakot. Tayo ang gawin lang mo natin. Pag nakahiram mo tayo, bayaran mo natin. No? Mag-concentrate tayo kung paano natin malalampasan yan ng problema. Kasi ang na ho, problema na ho eh. Hindi kayo nakabayad dun sa due date eh. E po ba? So pag-ipunan nyo ho, pag nakaipon kayo, bayaran nyo muna isang beses. Tapos wag na kayong manutang sa mga, ay, damuho ng ulan na yan. Kasi pag di nyo na ho tinangkilik yung mga yan, eh wala na, magsasara ho ng kusa yan. Kasi wala na silang wala na silang magiging kliyente. Hindi po ba? Paano pa sila mag-i-exist? Diba? Kaya ho ba ng nung amo nila na maglabas ng pera para pasahurin sila? Nakita nyo nung mga video ng mga nire-rate, ilang empleyado ho nila? Di ho ba? Sabihin nyo minimum yun. O sabihin nyo na lang kung 10,000 sahod. Kaya sa tingin nyo, kayang pasahurin ng amo nila yun? Nang walang pumapasok na bayad sa kanila ng mga kliyente nila? Ay hindi, masusunog sila ng mauubos ang pera ng amo nila kung gano'n. Kahit sabihin nila yung bali-balita di umano galing sa money laundering yung pera, mauubos yun. Kalukuhang hindi. Lahat po ng bagay may hangganan. Kaya ho tayo, yung mga nabiktima ho ng mga ulan na yan, huwag ho tayong magpa-apekto dun sa mga messages. Tsaka sa mga emails nila. Tsaka yung mga tawag. Yung pagka tumawag, hinaras kayo, sabihin nyo lang, babayaran ko kayo, wag ho kayo mag-alala. Sa ngayon, may pinagdadaanan lang. Email nyo ho. No? Kasi wala naman ho talaga maibibigay sa inyong payment option yung mga yan eh. Kasi nga, hindi nga ho sila marunong manilin. No? Kaya ang dapat nyo lang hong gawin, mag-ipon ho kayo, bayaran nyo one shot. Para magawa nyo ho yun, mag-concentrate kayo sa trabaho nyo kung may trabaho kayo. Kung wala ho kayong trabaho, maghanap kayo ng trabaho. Pagka nakahanap na kayo ng trabaho at meron kayo existing na trabaho, maghanap pa ho kayo ng side hustle. Para ho, mabayaran nyo siya ng mas madali, pangalawa at hindi na kayo makapangutang sa kanila. Kasi bigay nyo yung hihiramin nyo sa kanila ng 2,000, 3,000, 4,000, kikitain nyo doon sa side hustle nyo. Sobra pa. No? Huwag niyo hong iasa sa utang. Kasi hindi ho kayo makakaahon. Tapusin niyo na ho yan. Please lang.
Kasi hindi ho matatapos yung harassment na gagawin yung mga, tuwan-tuwa pa yung mga damuho na yan. Dahil may panibago na naman kaming ihaharas. Ganun lang lalabas niya. I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po makatulong, no? Kunin ko na po itong opportunity na to para po magpasalamat po sa inyo, no? Sa patuloy niyo pong panonood at pagsuporta sa aking mga videos, no? At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahin ko kayo na suportahan po yung iba ko pa po mga social media accounts, no? Sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.